Ang alamat ng bisikletang walang pedal, noong unang panahon, sa isang malayong baryo sa gitna ng mga bundok, may isang binatang nagngangalang Jam. Si Jam ay kilala sa kanyang kakaibang bisikleta, isang bisikletang walang pedal. Kahit na walang pedal, kaya nitong magpatakbo ng mabilis sa tulong lamang ng hangin at ng lakas ng kanyang mga paa. Ang kwento ng bisikleta ni Jam ay nagsimula noong siya ay bata pa. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa gubat, may narinig siyang mahinang huni ng hangin. Sinundan niya ito at natagpuan niya ang isang lumang bisikleta na nakabaligtad sa ilalim ng isang malaking puno. Walang pedal, walang kadena, at tila ba ito ay gawa sa kahoy at mga dahon. Nang hawakan ni Jam ang bisikleta, bigla itong nagliwanag at nagsalita, "Kung ikaw ay may malinis na puso at matapang na loob, ako ay iyong magiging kasama sa iyong mga paglalakbay." Mula noon, naging tapat na kasama ni Jam ang bisikleta. Gamit ito, nakarating siya sa mga lugar na hindi pa nararating ng sinuman. Nakita niya ang mga nakakubling yaman ng kagubatan, nakipagkaibigan sa mga hayop, at nakahanap ng mga misteryosong hiyas na nagbibigay liwanag sa gabi. Ngunit isang araw, may dumating na malakas na bagyo sa baryo. Ang mga bahay ay nawasak at ang mga tanim ay winasak ng hangin. Nagpasya si Jam na gamitin ang kanyang bisikleta upang humingi ng tulong sa diwata ng bundok. Sa tulong ng bisikleta, nakarating siya sa tuktok ng bundok at nakiusap sa diwata. Ang diwata ay nagbigay sa kanya ng isang mahiwagang dahon at sinabing, "Ihagis mo ito sa hangin at ang bisikleta mo ay magkakaroon ng kapangyarihang magdala ng ulan at araw." Ginawa ni Jam ang sinabi ng diwata at biglang nagbago ang bisikleta. Nagkaroon ito ng makukulay na pakpak at kaya nitong lumipad. Gamit ito, dinala ni Jam ang ulan at araw pabalik sa baryo at muling nagningning ang buhay doon. Mula noon, naging simbolo ng pag-asa at katapangan si Jam at ang kanyang bisikleta. Ang alamat ng bisikleta. Bisikletang walang pedal ay kumalat sa buong rehiyon at hanggang ngayon, sinasabing kapag may nakakita ng bisikleta sa gubat, ito ay tanda ng magandang kapalaran at bagong simula. Ang pagsubok ng bundok ng liwanag, matapos mailigtas ang kanilang baryo mula sa malakas na bagyo, si Jam at ang kanyang bisikleta ay naging bantog sa buong rehiyon. Ngunit hindi naglaon, may dumating na isang matandang lalaki mula sa malayong bayan. Ang matanda ay may dala-dalang balita, may isang bundok na tinatawag na bundok ng liwanag kung saan sinasabing may nakahimlay na mahiwagang kristal na kayang magpagaling ng anumang sakit at magbigay ng kasaganaan sa sinumang makakakuha nito. Ngunit, ang bundok ay puno ng mga panganib at hamon at walang sino man ang nakakabalik mula roon. Nagpasya si Jam na harapin ang hamon. Gamit ang kanyang bisikleta, naglakbay siya patungo sa bundok ng liwanag. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang mga hayop na nagsasalita tulad ng isang matalinong uwak at isang mabait na tigre. Ang mga hayop na ito ay nagbigay sa kanya ng payo at babala tungkol sa mga panganib na kanyang haharapin. Nang makarating si Jam sa paanan ng bundok, nakita niya ang isang malaking ilog na puno ng malalakas na alon. Ang tanging tulay ay isang lubad na sira-sira at halos hindi na magamit. Gamit ang kanyang bisikleta, nagawa niyang tumawid sa pamamagitan ng pagpapadaos-dos nito sa lubad tulad ng isang alambreng. Acrobat. Pagkatapos, nakarating siya sa isang kuweba na puno ng mga nakakatakot na anino. Ang mga anino ay sumisigaw at nanghihikayat sa kanya na umatras. Ngunit naalala ni Jam ang payo ng uwak, ang mga anino ay takot sa liwanag ng iyong puso. Kaya, nanalig siya sa kanyang sarili at nagpatuloy, at ang mga anino ay naglaho. Sa huli, nakarating si Jam sa tuktok ng bundok kung saan nakita niya ang mahiwagang kristal. Ngunit bago niya ito makuha, lumitaw ang diwata ng bundok. Sinubak niya si Jam. "Bakit mo gustong makuha ang kristal? Para sa iyo ba ito, o para sa iba?" Sumagot si Jam ng may katapatan, "Para ito sa aking mga kababaryo, upang mabigyan sila ng kasaganaan at magkaroon ng magandang buhay." Nasiyahan ng diwata sa kanyang sagot at ibinigay ang kristal. Ngunit bago siya umalis, binigyan siya ng diwata ng isang huling babala, ang kapangyarihan ng kristal ay hindi panghabang buhay. Gamitin mo ito ng may pag-iingat at huwag kalimutang. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng mga tao. Bumalik si Jam sa kanilang baryo, dala ang kristal. Gamit ito, nagkaroon ng kasaganaan ang kanilang lugar. Ngunit hindi nagtagal, natuto ang mga tao na magsikap at magtulungan at naging mas masaya. At masagana ang kanilang pamumuhay kahit na nawala na ang kapangyarihan ng kristal. Mula noon, si Jam at ang kanyang bisikleta ay naging simbolo hindi lamang ng katapangan, kundi ng pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa. At ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay naging inspirasyon sa maraming henerasyon. Ang pagbabalik na madilim na anino. Matapos ang matagumpay na paglalakbay ni Jam sa bundok ng liwanag, ang kanilang baryo ay naging masagana at masaya. Ngunit isang araw, may kakaibang pangyayari ang naganap.
Ang mga hayop sa kagubatan ay naging agresibo at ang mga halaman ay nagsimulang matuyot kahit na walang tagtuyot. Ang mga tao sa baryo ay nagulang makita ang isang madilim na ulap na unti-unting lumalapit sa kanilang lugar. Si Jam, na may matalas na pangunawa, ay agad na nakaramdam ng kakaiba. Sinabi ng kanyang bisikleta sa kanya, "May banta na dumarating, Jam. Ang madilim na anino na ating nakita sa bundok ng liwanag ay bumalik, at ito ay mas malakas kaysa dati." Nagpasya si Jam na harapin muli ang hamon. Gamit ang kanyang bisikleta, naglakbay siya patungo sa pinagmumulan ng madilim na ulap. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang mga hayop na dati kanyang nakatulungan, tulad ng uwak at tigre, na nag-aalala rin sa nangyayari. Nang makarating si Jam sa pinagmumulan ng madilim na ulap, nakita niya ang isang malaking puno na puno ng mga nakakatakot na anino. Sa ilalim ng puno, may isang lalaki na nakaputing damit na tila ba nakatali sa mga ugat ng puno. Ito ay si Liwanag, ang tagapag-alaga ng kristal na kanyang nakuha dati. Sinabi ni Liwanag kay Jam, "Ang madilim na anino ay aking kambal na kapatid. Noong ibinigay ko sa iyo ang kristal, siya ay nagalit at nagbalak na wasakin ang lahat ng liwanag. Kailangan mong hanapin ang kopa ng pagkakaisa upang mapigilan siya." Naglakbay si Jam patungo sa isang lumang templo sa gitna ng kagubatan kung saan nakalagay ang kopa ng pagkakaisa. Ngunit bago niya ito makuha, kailangan niyang harapin ang tatlong hamon. 1. Hamunin ang takot. Dapat niyang lampasan ang kanyang pinakamalalim na takot na ipinakita sa kanya ng mga anino sa templo. 2. Ipakita ang pagmamahal. Kailangan niyang magpakita ng tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa isang estrangherong nasugatan sa daan. 3. Magpatawad. Dapat niyang patawarin ang kanyang sarili sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Matapos niyang makumpleto ang mga hamon, nakuha ni Jam ang kopa ng pagkakaisa. Bumalik siya kay Liwanag at gamit ang kopa, pinagsama nila ang liwanag at dilim upang mabalanse ang kapangyarihan ng dalawa. Ang madilim na anino ay naging isang mapayapang espiritu at ang liwanag ay nanumbalik sa baryo. Mula noon, natuto ang mga tao na pahalagahan ang balanse ng liwanag at dilim. At ang kuwento ni Jam ay naging alamat ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagbabalik ng madilim na anino. Matapos gamitin ni Jam ang kopa ng pagkakaisa, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Unti-unting lumiit ang madilim na anino hanggang sa ito ay maging isang mahinahong anyo. Hindi na isang banta, kundi isang kalmadong espiritu na nakatingin kay Jam at kay Liwanag. Lumapit ang anino kay Liwanag at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng may kapayapaan sa tinig. "Matagal akong nabuhay sa galit at inggit, ngunit ngayon ko lang naunawaan ang tunay na layunin ng liwanag at dilim. Hindi tayo dapat maglaban, kundi dapat magtulungan upang mapanatili ang balanse ng mundo." Ngumiti si Liwanag at itinapat ang kanyang kamay sa anino. Sa isang iglap, sila ay nagsanib at naging isang nilalang. Hindi purong liwanag, hindi purong dilim, kundi isang nilalang na may parehong elemento ng dalawang puwersa. Isang bagong tagapagbantay ang isinilang, tagapanggalaga ng balanse sa mundo. Nang bumalik si Jam sa kanilang baryo, unti-unting bumalik ang sigla ng mga halaman at ang mga hayop ay muling naging payapa. Ang madilim na ulap ay naglaho at sa halip isang bahagari ang lumitaw sa kalangitan, tanda ng bagong simula para sa lahat. Dahil sa kanyang kabayanihan, kinilala si Jam bilang isang alamat sa kanilang baryo. Hindi lang siya isang ordinaryong mandirigma, kundi isang tunay na tagapagtanggol ng kapayapaan at balanse. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, nanatili siyang mapagpakumbaba at handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Mula noon, naalala ng lahat ang aral ng kanyang kwento. Hindi kailanman maaaring maghari ang liwanag o dilim ng mag-isa, sapagkat sa kanilang pagkakaisa, doon lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan.